Sa barangay ng San Ildefonso, ang taunang fiesta ay hindi lamang selebrasyon ng patron nila kundi pati na rin ang pagkakataon para sa lahat na magtipon-tipon, magkantahan, at magpasalamat sa mga biyaya ng buhay. Sa gitna ng barangay, isang lumang videoke machine ang itinuturing na pangunahing atraksyon. Isang hapon, bago pa man sumapit ang gabi ng fiesta, nagkita-kita sina Rico, Luis, at Ana sa kanilang paboritong tambayan. "Excited na ba kayo para sa fiesta mamaya?" tanong ni Ana. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pag-asa. "Oo naman," sagot ni Luis. "Pero, alam nyo ba yung kwento tungkol sa videoke machine na yon?" Nagkatinginan sina Rico at Ana, parehong nagtataka. "Anong kwento?" tanong ni Rico. Ang kanyang interes ay agad napik. May sumpa daw yung machine na yon. Sabi nila, kung sino man ang makakuha ng perfect score sa isang partikular na kanta, bigla na lang nawawala, mahiwagang sabi ni Luis, na tila ba nagkukwento ng isang urban legend. Nagtawanan sina Rico at Ana. "Parang hindi naman totoo yan," sabi ni Ana, hindi kumbinsido. "Pero paano kung may katotohanan?" hamon ni Rico. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa curiosity at excitement. Nang gabing iyon, habang ang fiesta ay nasa kasagsagan ng saya, nagpasya si Rico na subukan ang kanyang kapalaran sa videoke machine. Pumili siya ng kanta, hindi alintana ang babala ni Luis. "Sigurado ka ba dito, Rico?" tanong ni Luis. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Oo, gusto ko lang malaman kung totoo yung kwento," sagot ni Rico, habang pumipindot sa machine. Habang kumakanta, unti-unting tumaas ang score ni Rico. Pinalakpakan siya ng mga tao, hindi alam ang maaaring kahinatnan. Sina Ana at Luis ay parehong kinakabahan habang papalapit na sa perpektong score si Rico. "Rico, tama na," sigaw ni Ana, ngunit huli na. Nang maabot ni Rico ang perpektong score, bigla na lang siyang nawala sa harap ng nagtatakang madla. Ang tanging naiwan ay ang huling salita ng kanta na umaalingaw sa ere. "Anong nangyari? Saan napunta si Rico?" tanong ng mga tao sa isa't isa, ngunit walang makasagot. Sina Luis at Ana ay parehong naiwan sa gitna ng naguguluhang madla, hindi makapaniwala sa nasaksihan. "Kailangan nating alamin ang totoo," sabi ni Luis. Ang kanyang boses ay matatag kahit paano. Tumango si Ana, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Oo, hindi natin siya pwedeng iwanan sa kung saan man siya dinala ng sumpang yon." At doon nagsimula ang kanilang paghahanap sa katotohanan sa likod ng sinumpang videoke machine. Hindi alam na ang kanilang paglalakbay ay magdadala sa kanila sa isang mundo ng mga diwata, sumpa, at isang nakalimutang kasaysayan ng pag-ibig at sakripisyo. Sa gitna ng kaguluhan, nagtipon sina Luis at Ana sa isang sulok, parehong nag-aalala at naguguluhan sa biglaang pagkawala ni Rico. Ang ingay ng fiesta ay tila lumalayo, habang sila'y nakatayo roon, nakatulala. "Paano to nangyari, Luis? Akala ko ba biro lang yung sumpa?" tanong ni Ana. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Si Rico, saan siya dinala ng machine na yon?" Luis, nakaraniwan ay puno ng kumpiyansa, ngayon ay mukhang nawalan ng sagot. "Hindi ko alam, Ana. Akala ko rin, kwento-kwento lang yung sumpa. Pero nakita natin, totoo pala." Nag-isip sila sandali, parehong hindi makapaniwala sa nangyari. Ang masayang gabi ay biglang naging bangungot. "Kailangan nating gawin ang lahat para mahanap si Rico," sabi ni Luis. Ang determinasyon ay bumalik sa kanyang boses. "Hindi natin siya pwedeng pabayaan." Tumango si Ana, ang kanyang takot ay unti-unting napapalitan ng determinasyon. "Tama ka, pero saan tayo magsisimula? Sino ang may alam tungkol sa sumpang ito?" Naisip nila ang matandang si Mang Rudy, ang pinakamatandang naninirahan sa barangay, kilala sa pagkakaroon ng maraming kwento at alamat ng lugar. "Kailangan nating kausapin si Mang Rudy. Baka alam niya kung paano natin malulutas ito," suhestyon ni Luis. Agad silang nagtungo sa bahay ni Mang Rudy, isang maliit na kubo sa dulo ng barangay. Ang daan papunta doon ay madilim at tahimik, malayo sa ingay ng fiesta. Habang naglalakad, pareho silang napapaisip kung paano magbabago ang kanilang buhay dahil sa gabing ito. Pagdating sa bahay ni Mang Rudy, kumatok sila at agad silang pinapasok ng matanda. Ang loob ng bahay ay puno ng mga lumang libro at artifacts, ang bawat isa ay tila may sariling kwento. "Mang Rudy, kailangan po namin ng tulong niyo," simula ni Ana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. "Ano ba ang nangyari mga bata?" tanong ni Mang Rudy. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit seryoso.
Ipinaliwanag nila ang nangyari kay Rico at ang sumpa ng videoke machine. Habang nagkukwento, nakikinig si Mang Rudy ng mabuti. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Ang sinumpang videoke machine, sabi ni Mang Rudy pagkatapos nilang magkwento. Matagal na yung kwento dito sa atin. Hindi ko inakalang totoo pala. Nakatitig sina Luis at Ana sa matanda, umaasa sa kahit anong maaaring makatulong. Meron bang paraan para mahanap namin si Rico? Para mabawi siya mula saan man siya dinala, tanong ni Luis. Halos pilitin niya ang bawat salita dahil sa bigat ng sitwasyon. Tumango si Mang Rudy. Mahirap ang landas na yun mga bata. Pero kung handa kayong harapin ang mga pagsubok, tutulungan ko kayo. Sa gabing iyon, hindi lang ang paghahanap kay Rico ang nagsimula, kundi pati na rin ang isang paglalakbay sa nakaraan ng kanilang barangay, sa mga lihim na matagal nang nakatago, at sa isang pagtuklas sa mga kakayahan nilang harapin ang hindi maipaliwanag. Nang makapwesto na sina Luis at Ana sa harap ni Mang Rudy, ang matanda ay nagsindi ng isang lumang dasera. Ang liwanag nito ay nagbigay ng isang misteryosong aura sa loob ng kubo. Nagsimula siyang magkwento. Ang bawat salita ay tila nagdadala ng bigat ng nakaraan. Mga bata, ang sumpang ito ay hindi basta-basta kwento lang. Ito ay may ugat sa isang malungkot na pangyayari sa ating barangay. Pambungad ni Mang Rudy, ang kanyang tinig ay mababa at puno ng lungkot. Matagal na panahon na ang nakalipas, bago pa man tayo nagdiriwang ng fiesta sa paraang alam natin ngayon, may isang matandang babaeng multo na naninirahan dito sa ating lugar. Siya ay kilala bilang si Aling Celia, isang babae na namatay sa malagim na paraan dahil sa pagkakanulo ng kanyang minamahal. Patuloy niya, ang kanyang mga mata ay lumalim sa pag-alala. Ana, na nakaramdam ng kakaibang koneksyon sa kwento, ay hindi napigilan ang sarili. Paano nangyari yon, Mang Rudy? At paano ito nakaugnay sa videoke machine? Si Mang Rudy, na tila naghahanda sa paglalahad ng mas malalim na kasaysayan, ay huminga ng malalim. Si Aling Celia, sa kanyang buhay, ay mahilig kumanta. Ang kanyang boses ay parang anghel, kaya't marami ang humanga sa kanya, kasama na ang lalaking nangako ng pag-ibig sa kanya. Ngunit, ang lalaking ito, sa huli ay ipinagkanulo siya para sa iba. Sa sobrang sakit, nagpakamatay si Aling Celia, ngunit bago siya namatay, nag-iwan siya ng sumpa. Sinabi niya na ang sino mang umabot sa perpektong score sa kanyang paboritong kanta, ay kukunin niya para maging kasama niya. Si Luis, na ngayon ay mas seryoso kaysa kailanman, ay nagtanong, pero, bakit videoke machine? Hindi pa naman uso yun noon, di ba? Iyan ang misteryo. Ang sumpa ay lumakas at nagbago sa paglipas ng panahon. Nang dumating ang videoke machine sa ating barangay, ito ay naging bagong sisidlan ng sumpa ni Aling Celia. Marahil, ito ay dahil sa pagkakahawig ng makina sa kanyang pagmamahal sa musika at pagkanta, paliwanag ni Mang Rudy. Ang kwento ay nag-iwan ng malalim na epekto kina Luis at Ana. Pareho silang nakaupo doon, tinatanggap ang bigat ng kanilang nalaman. Ang ideya na ang isang simpleng kagamitan sa kasiyahan ay maaaring maging instrumento ng isang malungkot at galit na espiritu ay nagdulot sa kanila ng hindi maipaliwanag na takot at awa para kay Aling Celia. Kaya pala, bulong ni Ana, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pero Mang Rudy, may paraan pa ba para mabalik namin si Rico? May paraan pa ba para matapos ang sumpang ito? Si Mang Rudy, na ngayon ay tumingin sa kanila na may pag-asa sa kanyang mga mata, ay sumagot, may paraan, ngunit ito ay hindi magiging madali. Kailangan ninyong hanapin ang orihinal na lugar kung saan nagpakamatay si Aling Celia, at doon, kailangan ninyong kantahin ang kanyang paboritong kanta ng may purong puso at intensyon na palayain siya sa kanyang pagdurusa. Luis at Ana, ngayon ay may bagong layunin, ay parehong nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na lakas. Determinado silang harapin ang anumang pagsubok para sa kanilang kaibigang si Rico, at para na rin sa kaluluwa ni Aling Celia, na matagal nang nagdurusa. Sa gabing iyon, habang ang fiesta ay patuloy sa labas, ang dalawa ay nagplano kung paano nila isasagawa ang misyon na ibinigay ni Mang Rudy. Alam nila na hindi ito magiging madali, ngunit ang kanilang pagkakaibigan at pagmamahal sa isa't isa ay nagbigay sa kanila ng lakas na harapin ang hindi kilalang panganib na naghihintay sa kanila. Sa sumunod na araw, sina Luis at Ana, kasama ang mga gabay na salita ni Mang Rudy, ay nagtungo sa lumang lugar kung saan sinasabing nagpakamatay si Aling Celia. Ang lugar ay isang lumang balon sa gilid ng kagubatan, malayo sa ingay at liwanag ng barangay.
Habang papalapit sina Luis at Ana sa lumang balon, ang kanilang mga paa ay mabigat sa pag-aalanganin at takot, ngunit pinangibabawan ito ng kanilang determinasyong iligtas si Rico. Ang umaga ay tahimik, tanging ang tunog ng kanilang mga hakbang ang maririnig sa siksik na kagubatan. Pagdating nila sa balon, si Ana ay naglabas ng isang lumang papel kung saan nakasulat ang letra ng kanta. Hinawakan niya ang mikropono na kanilang daladala, isang simbolo ng modernong panahon na kabaligtaran ng sinaunang sumpa na kanilang kinakaharap. Si Luis, na nakatayo sa tabi niya, ay binigyan siya ng isang nakapagpapalakas loob na tingin. "Kaya natin to, Ana." Para kay Rico, bulong niya. Tumango si Ana, kahit na ang kanyang puso ay mabilis ang tibok dahil sa kaba. "Aling Celia, nandito kami hindi para hamanin ka, kundi para humingi ng kapayapaan," sabi niya sa malakas at malinaw na boses, na umaasa na marinig at maunawaan ng espiritu. Nagsimula siyang kumanta, ang kanyang boses ay umaalingaw sa paligid ng balon. Sa bawat nota, nadama niya ang bigat ng kanilang misyon, isang pagtatangka hindi lamang na iligtas ang kanilang kaibigan kundi pati na rin ang pagpapalaya sa isang kaluluwang matagal nang nagdurusa. Habang kumakanta si Ana, unti-unting lumitaw ang figure ng isang babae malapit sa balon. Ang kanyang anyo ay malabo sa simula, ngunit habang tumatagal, nagiging mas malinaw ito. Si Aling Celia, ang matandang babaeng multo, ay nakatitig sa kanila, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at galit. "Aling Celia," marahang sabi ni Luis, ang kanyang boses ay nagpapakita ng respeto at pag-unawa. "Naiintindihan namin ang iyong sakit. Hindi kami narito para dagdagan pa ito. Nais lang namin na makahanap ka ng kapayapaan, at maisauli sa amin ang aming kaibigan." Ang multo ay tila nag-aalinlangan, ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Luis patungo kay Ana, na patuloy pa rin sa pagkanta. Sa kanyang mga mata, unti-unting nawala ang galit, na tila ba nadarama niya ang sinseridad at pagnanais nilang tulungan siya. Pagkatapos ng huling nota ng kanta, isang malakas na simoy ng hangin ang bumalat sa kanila, at sa isang iglap, naglaho ang figure ni Aling Celia, kasabay ng paglitaw ni Rico sa tabi ng balon, tila galing sa wala. "Rico!" sigaw ni Ana. Agad siyang tumakbo papunta sa kanya, sinundan ni Luis. "Anong nangyari? Saan ako?" nalilitong tanong ni Rico, ang kanyang mga mata ay malalim ang pagtataka. "Hindi na mahalaga," sagot ni Luis. "Ang mahalaga, ligtas ka na. At sana, si Aling Celia rin, sa wakas, ay nakahanap na ng kapayapaan." Habang naglalakad sila pabalik sa liwanag ng araw, ang bawat isa sa kanila ay nadama ang bigat ng gabi na unti-unting umaalis sa kanilang mga balikat. Hindi lamang nila naibalik si Rico, ngunit sa kanilang pag-asang makatulong, maaaring nagdulot din sila ng kapayapaan sa isang kaluluwang matagal nang nagdurusa. Ang kanilang pagbabalik sa barangay ay sinalubong ng kagalakan at pasasalamat mula sa kanilang mga pamilya at kaibigan. Ang misteryo ng sinumpang videoke machine ay maaaring manatiling hindi lubos na nauunawaan, ngunit para kina Luis, Ana, at Rico, ang karanasang ito ay magiging isang paalala ng kanilang tapang, pagkakaibigan, at ang kapangyarihan ng musika na magdala ng kapayapaan at pagbabago.